Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayo na makinig ng salita ng Panginoon sa umagang ito? Palakpakan na po natin ang Panginoon sa buhay natin. So isa po mapagpalang araw sa ating lahat at muli po tayo ngayon ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po'y matatagpuan natin sa Kawikaan chapter 3 verses 21 to 26. At ito po'y pinamagatan ko po ang mga bunga ng karunungan at kahinahunan sa mga buhay natin. Sabi po rito sa 21, aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita, pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay, sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang alalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkatiwala kang siyawi ang kaagapay mo at dinyahayaang sa bitag ikay masilo. Tayo po yumuko, tayo manalangin. Aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay lumalapit sa iyong masagan ng biyaya ng iyong banal na harapan. At anuman po nakikita mo na mga pagkukulang namin, Panginoon, narito kami patuloy na humihingi ng kapatawaran sa iyo, O Diyos. At patuloy mo kaming pakalinisin ng iyong banal na dugo ng Panginoong Jesus upang kami po ay patuloy na maging karapat-dapat sa aming pagdulog sa iyo sa oras na ito, O God. At patuloy niyo rin po pagpalain ang iyong mga banal na salita sa umagang ito. Patuloy mong anoint ang labi ng iyong abang lingkod, Panginoon, na siya mong gagamitin sa umagang ito upang ipahayag ang iyong mga banal na salita na nais mong iparating sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Patuloy mo ring buksan ang aming espiritual na puso, mata, kaisipan at tainga upang maunawaan naming mabuti, Panginoon, ang iyong mga banal na salita, O God, na aming pagsasaluhan sa umagang ito. At patuloy mong balutin ng iyong banal na presensya ang lugar na ito. At Holy Spirit, ikaw po ang aming dakilang guro. Ikaw na po ang bahala na mag-guide po sa bawat isa sa amin. In Jesus' mighty name, Amen. So ito po, sabi ko nga po, ang pamagat po nito, ang mga bunga ng karunungan at kahinahunan sa mga buhay natin. So kung tayo po ba ay may karunungan at kahinahunan, ano po kaya ang magandang idudulot nito sa ating mga buhay? Kasi hindi naman po pwede na karunungan lang po ang mayroon tayo. Kasi pag mayroon tayong karunungan, sigurado po magkakaroon po tayo ng kayabangan. Amen? Magkaroon po tayo na itatas natin ating mga sarili at mamaliitin natin ang iba. At tayo ay, kumbagay, magkakaroon po tayo ng masyado tayong kumbagay, masyado nating itatas ang ating mga sarili. Magkakaroon tayo ng pride, dibaga, kung tayo ay may karunungan. So dapat itong dalawang ito ay hindi po pwedeng paghiwalayin, yung kahinahunan at yung karunungan. Kasi kailangan, pag may karunungan tayo, dapat makita din sa atin na mayroon tayong kahinahunan sa buhay natin, sa lahat ng ating ginagawa, iniisip at sinasalita. At hindi naman po pwede na ang kahinahunan laang na mayroon tayo, ngunit wala tayong karunungan. Kailangan laging magkasama ang dalawang ito upang maranasan natin na magkaroon tayo na maginhawa at marangal na buhay at magtagumpay po tayo sa lahat ng ating ginagawa at maging kalugod-lugod po ang lahat ng ating ginagawa sa harapan ng ating Diyos na banal na lumikha ng langit at ng lupa at sa mga tao na nasa ating paligid. Kasi kung wala po tayong kahinahunan, so lalo na pag ikaw ay talagang ikay napakagaling na tao, puspos ka ng karunungan, sigurado po, nakatitisuran po tayo ng iba. Amen? Kasi hindi na din pwede na hinahon lang ang meron. Dapat meron din tayong karunungan. Alam natin ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Para tayo ay mamuhay ng marangal sa harapan ng maraming tao. Lalong-lalo na tayo ay na kay Kristo, na tayo ay mga lingkod ng Panginoon. So dapat makita po ito sa bawat isa sa atin, ang magkaroon tayo ng karunungan at kahinahunan sa buhay. Kaya nga po, ang sabi po rito sa aklat ng Kawikaan, aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. So anong sabi po dito? Aking anak, ito po kasi, para ito sa mga kabataan. So, ganun din po, kahit tayo matatanda, kailangan din po natin ang mga salitang ito na yung karunungan at hinahon ay huwag po nating alisin sa buhay natin. Huwag nating hayaan na ito ay mawala.
sa buhay natin. Sapagkat ito nga po ay mayroong magagandang bunga sa buhay natin kung ito'y patuloy nating panghawakan, iingatan natin, kumbagay isuot mo, ilagay natin sa ating puso't isipan, yakapin po natin yung hinahon at yung karunungan. Huwag mong hayaan na yan na iwawala natin. Ibig sabihin nun, iingatan po natin. Huwag nating hayaan na yun ay makaalpas. Huwag nating hayaan na yan ay mawala sa buhay natin. Bakit? Kasi kung minsan, sinusubok po yung ating kahinahunan. Dibaga, may mga tao na sa ating paligid, minsan pamilya pa natin, asawa, mga anak, ay pwedeng gamitin para yung kahinahunan ay mawala sa buhay natin. So kailangan, pag merong mga atake ang kaaway sa buhay natin, kahit sino pa sila, dapat yung karunungan, yung hinahon na yan, ay wag po nating iwawala. Wag nating hayaan na maapektuhan tayo, na masira tayo ng dahil lamang sa maling pag-uugali ng ibang tao. So dapat, wag tayo magpapaapekto sa kanila. Amen? So dapat lagi nating yakapin, lagi nating hawakan yung kahinahunan at karunungan. Huwag nating hayaan na yun ay mawala. Sabi rito, huwag hayaang makaalpas sa isipan at gunita. So laging dapat laman ng ating isipan, laman lagi ng ating puso, na yung kahinahunan, yung karunungan. Anong karunungan ito? Karunungan galing sa salita ng Diyos, sapagkat ang karunungan na galing sa Panginoon, ito po yung para siyang ilaw na siyang nagliliwanag sa daan na ating nilalakaran. Alam natin na pag meron tayong karunungan galing sa Panginoon at meron tayong kahinahunan, pag merong mga balakid o mga ginagawa ang kaaway, atake ang kaaway sa buhay natin, hindi po tayo maapektuhan. Amen? Hindi po masisira, hindi natin hayaan na makaalpas yung karunungan at kahinahunan sa buhay natin. Ano man yung mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, ano man yung ginagawa ng mga tao na nasa ating paligid o maging ng ating pamilya, dapat po patuloy na yung karunungan at kahinahunan, lagi po natin yung pangahawakan sa buhay natin. Kasi kung wala tayo na yan, paano nilang masabi na tayo ay nasa Panginoon? Paano nilang masabi na meron tayong karunungan na galing sa Panginoon kung agad tayong nagagalit, hindi tayo mag-control sa ating mga sarili? Diba? Makakarinig lang tayo ng medyo hindi natin gustong salita na kinikinto tungkol sa buhay natin, tayo ay nagagalit. Pero dahil meron tayong karunungan galing sa Panginoon at meron tayong kahinahunan, hindi tayo maapektuhan kahit ano pa ang gawin nila. Naroon pa rin na kinokontrol po natin ang ating mga sarili. Bakit? Dahil meron tayong karunungan na galing sa Diyos. Alam natin ang salita ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, lagi tayong magpipigil sa ating mga sarili. Amen? Ang sabi po rito sa chapter 4, verse 7 and 8, sabi po rito, unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Ano daw ang ating uunahin? Pagtuklas ng karunungan. Karunungan ng ano? Karunungan mula sa salita ng Panginoon. Kasi iba ang karunungan ng mundong ito. Yung karunungan ng mundong ito, hindi yan pang matagalan. Yan ay kumbagay, hindi siya masyadong epektibo. Pero yung karunungan na galing sa Diyos, yun yung ating hahanapin, yun yung ating tutuklasin. Pag sinasabing tutuklasin mo, kumbaga pag ikaw ay meron kang nais na tuklasin dahil halimbawa, isa kang estudyante, ay merong mga binibigay na dapat ninyong aralin. Di ba pag-aaralan mong mabuti, tutuklasin mo kung ano yung mga tamang sagot sa mga gagawin ninyo na darating na mga exam. So ganun din ang gagawin natin. Tutuklasin po natin yung karunungan na galing sa Panginoon. Ibig sabihin nun, pag-aaralan po nating mabuti. Kumbaga para kang naghahanap ng isang malaking kayamanan, isang napakalagang perla sa buhay mo. Kaya kailangan yung sabi rito, unahin po nating tuklasin ang karunungan. Kasi kung mayroon nga po tayong karunungan na galing sa Diyos, tayo po ay magtatagumpay po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Magiging epektibo po tayo sa lahat ng ating ginagawa at yung mga tao na nasa ating paligid, sila po ay malulugod sa atin at higit sa lahat ay malulugod sa atin ang Panginoon. Kaya ito po yung unang inuutos po niya sa atin. Unahin natin higit sa lahat yung pagtuklas natin ng karunungan at ito'y pilitin mong mata mo kahit ito gaano kamahal. So, kahit ito gaano kamahal, kahit ito gaano kahirap hanapin, kailangan po nating unahin, pilitin na mata mo natin ang karunungang ito kahit gaano ito kahalaga. Amen? So,
Mahirap po kasi pag nagtutuklas tayo ng karunungan na galing sa Panginoon, naroon talaga ang sakripisyo mo, naroon pag-aaral mo lagi ng salita ng Diyos, naroon lagi na dapat lagi kang may time sa Panginoon para humingi ka ng karunungan na galing sa Kanya. Lagi tayong lagi tayong mananalangin. Magbabasa tayo ng banal na salita araw at gabi. Di ba sabi niya sa Joshua 1:8 na araw at gabi pagbulay-bulayin natin ang kanyang mga banal na salita upang tayo ay managana at magtagumpay sa mundong ito. So sino rito ang gustong magtagumpay sa mundong ito? Magtagumpay hindi lamang sa mga bagay ng mundong ito, higit sa lahat tayo ay magtatagumpay upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Panginoon at maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. Kaya sabi rito, pilitin nating matamok kahit gaano ito kamahal. So ito naman hindi natin binibili ay, di ba? Yung karunungan ng mundong ito, ang gagawin mo para magkaroon ka ng karunungan ng mundong ito, gagastos ka ng malaking salapi, bibili ka ng mga libro para pag-aralan mo upang ikaw ay magiging marunong sa mga bagay ng mundong ito. Pero ang karunungan na galing sa Diyos, ang gagawin lang po natin, lagi tayong magbabasa ng salita ng Panginoon at doon natin malalaman ang tunay na karunungan. Amen? Kaya po ito kahit mahirap ka, kahit dukha ka. Kaya po natin ito. Magbasa lang tayo ng Biblia, makikinig lang tayo ng salita ng Panginoon. Lagi tayong present. Pag-araw ng ating pagsamba dito para tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos at doon nadadagdagan yung karunungan na nais na i-impart ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi pa rito sa verse 8, karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Anong sabi? Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Kasi kung meron tayong karunungan, ito yung magtataas sa atin. Kasi alam natin yung mga dapat natin gawin. Alam natin kung ano yung ating itugon sa mga masamang bagay o maling pangyayari sa buhay natin. At dahil alam natin ito, dahil alam natin ang karunungan na galing sa Panginoon, ito yung ating itutugon. Ito yung ating lalakaran anuman ang nangyayari sa buhay natin. At dahil doon tayo itataas ng Panginoon. Amen? So, sino rito ang gustong itaas ng Panginoon? So, ang kailangan, ang karunungan at hinahon ay huwag nating alisin sa buhay natin. Pilitin natin na ito ay ating makuha. Ito'y ating matamo sa araw-araw ng ating mga buhay habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. At ang sabi pa rito, bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. So, yakapin natin. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng karangalan. Pag mayroon tayong karunungan at kainahunan na galing sa Panginoon. Dahil ang pagiging mahinahon po kasi naroon yung laging pagpapakumbaba natin. Amen? Kahit ikaw ay sinisiraan, anumang nangyayari sa buhay mo, naroon tayo ay magiging mahinahon pa rin. Payapa pa rin ang buhay natin. Hindi tayo nakikipag-away, hindi tayo lumalaban, hindi tayo gumaganti. Sapagkat meron tayong karunungan na galing sa Panginoon at meron din tayong kahinahunan. So ito'y ating yayakapin. Pag niyakap mo ito, yung karunungan ito yung magtataas sa atin. Kasi iba sa Panginoon, sa Diyos kasi magpakumbaba ka, at itataas ka ng Panginoon. Ngunit pag tayo nagmamataas at wala tayong kahinahunan, doon tayo ibabagsak ng Panginoon. So, ang kailangan natin ay pahalagan natin ito at yakapin natin at doon tayo itataas ng Panginoon. At ano pa po, sabi pa po rito sa verse 22, pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. So, sino rito ang gustong maranasan niyang masaganang buhay? Amen. So, nais po natin, kung nais natin na maging masagana ang ating buhay at marangal na pamumuhay, palagi po na yung karunungan at hinahon ay huwag nating alisin sa buhay natin. Amen? Dapat laging kumbagay sa hangin. Para tayo nabubuhay, ang hangin hindi pwedeng mawala sa buhay natin. Kailangan every seconds, minuto ang hangin ay nalalanghap natin. So ganun din po yung karunungan at kahinahunan. Dapat lagi po yung nasa buhay natin. Lagi yung nasa puso't isipan natin. Upang maranasan natin ang masagana at marangal na pamumuhay sa araw-araw ng ating mga buhay. Tingnan mo yung mga tao na walang karunungan na galing sa Panginoon at wala silang hinahon. Anong nangyayari sa buhay nila? Magulo ang buhay nila. Kailan may hindi
Hindi mo makita na nagiging marangal ang kanilang ginagawa, ang kanilang iniisip, ang kanilang sinasalita. Bakit? Sapagkat wala sila ng karunungan at kahinahunan. Pero tingnan natin yung mga tao na meron silang karunungan at kahinahunan. Tingnan mo, ang buhay nila, payapa ang buhay nila, wala silang kaaway. Bakit? Kasi meron silang mga pag-uugaling ito. At dahil doon, magkaroon sila ng marangal at masaganang buhay. Magtatagumpay sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Ano man yung ginagawa natin, ano man yung ating sinasalita, ayun ay sasamahan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat meron tayong karunungan na galing sa Panginoon at kahinahunan. At dahil doon, magkaroon tayo ng masagana at marangal na pamumuhay. So kung nais natin na maging masagana at marangal ang buhay natin, kailangan po gawin natin ang mga bagay nito sapagkat ito po ay ito yung bunga kung meron po tayo ng karunungan at kahinahunan. Ano pa? Sabi rito sa verse 9 ng chapter 4, sabi rito, siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam at putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. So pag tayo ay merong karunungan at kahinahunan, ito yung nagbibigay sa atin ng putong ng kaluwalhatian sa ating katauhan. Di ba ga? Bakit? Kasi wala kang masasagasaang tao, wala kang masasaktang tao. At dahil wala kang taong masasaktan, ikaw ay, kumbagay, maraming mga tao na magsasabi sa ito man din, napakabuting tao, napakamahinahong tao. Dahil kahit anong gawin mo sa kanya, kahit pagsalitaan mo siya ng hindi maganda, kahit gawin mo siya ng masama, hindi siya gumaganti, hindi siya gumagawa ng kasamaan. At dahil doon, ito ay naging puto ng kaluwalhatian sa kanyang katauhan. Amen? So napakahalaga po talaga ang karunungan at ang kahinahunan sa buhay natin. Lalong-lalo na po na tayo ay nasa Panginoon. Lalong-lalo na tayo ay ginagamit ng Panginoon. Kasi kung wala po tayo ng mga bagay na ito, katitisuran po tayo hindi ng mga tao na sa ating paligid, sa ating pamilya, at katitisuran din po tayo sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Hindi po tayo magiging epektibo kahit ikaw ay napakagaling mo, kahit puspos ka pa ng karunungan, kung wala po tayong kahinahunan. Kaya dapat laging magkasama ang dalawang ito. Huwag natin itong talikuran, huwag natin iwaglit ito sa buhay natin. Amen? At sabi rito sa verse 23, at kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay. Verse 23, at kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay sa landas na hindi ka matatalisod. So lalakad kang matiwasay sa landas at hindi ka matatalisod. Pag tayo mayroong mga bagay na ito, hindi po tayo, sabi rito sa 23, lalakad tayo ng matiwasay. So ibig sabihin, wala tayong magiging kaaway, walang balakid. Bakit? Sapagkat mayroon nga po tayo ng dalawang bagay na ito. Kaya magiging matiwasay ang lahat ng ating ginagawa. Magiging matiwasay ang pakisama natin sa mga tao na nasa ating paligid. At dahil po doon, sa landas mo hindi ka matatalisod. So hindi tayo matatalisod. Bakit? Kasi matiwasay yung daan na ating nilalakaran. Dahil ang ating nilalakaran ay ang karunungan na galing sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, ang isang bunga ng Holy Spirit, kasama po yung kahinahunan. Di ba po? Ilan iyon? 9 fruits of the Holy Spirit at kasama doon yung pagiging mahinahon. Kaya dapat, yun po ang magiging attitude po ng bawat isa sa atin. Kung nais natin na tayo ay lalakad ng matiwasay, walang problema, walang kaguluhan, sa landas po na ating nilalakaran, hindi tayo matatalisod. Bakit? Kasi kung tayo ay wala ng mga bagay na ito, siguradong lagi tayong talisod. Kahit sa loob ng church, magiging, kumbagay, wala po tayong makakasundo. Kaya merong iba na madaling natitisod. Bakit? Wala siyang kahinahunan. Naghahanap siya ng perpekto na grupo. Ay wala naman perpekto hanggat tayo narito sa lupa. Wala talagang perpekto. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan at kapintasan. Kaya dapat kailangan natin ang pagiging mahinahon at ang karunungan na galing sa Panginoon. Para hindi tayo matatalisod, hindi tayo madadapa. Tayo rin kasi ang nasasaktan ay pag tayo ay wala ng mga pag-uugaling ito. Ano pa? Rito sa verse 25, kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. So ang tawag sa mga tao na walang kahinahunan at karunungan na galing sa Panginoon ay mga tao na mga mangmang.
At pag dumating yung bagyo, yung problema sa kanilang buhay ng biglaan, ang sabi rito, ang mga taong mamang sila ay nababagabag. Bakit? Sapagkat wala sila ng karunungan galing sa hindi nila alam kung ano ang pangako ng Diyos. Hindi nila alam kung ano yung mga salita ng Panginoon na pwede nilang panghawakan pagdating ng mga problema o bagyo sa buhay natin. Amen? Pero dahil alam natin ang karunungan, alam natin ang salita ng Panginoon, alam natin ang mga pangako ng Diyos, hindi tayo nababagabag. Kahit may mga problema na nangyayari sa buhay natin, sa paligid natin, narinig natin ang maraming mga masamang balita, mga gera, mga lindol, di ba ga? Narinig ang mga kahirapan. Hindi tayo nababagabag. Bakit? Sapagkat alam natin ang salita ng Diyos, alam natin ang pangako ng Panginoon. Meron tayong karunungan sa salita ng Panginoon. Kaya hindi tayo matatakot dahil alam natin na may pangako ang Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At walang sino mang pwedeng maminsala sa atin kung ito ay hindi ipapahintulot ng Panginoon. So yun yung ating pangahawakan. Pero yung tao na walang karunungan sa Diyos, anong gagawin nila? Nababagabag, sila ay takot, nababalisa. Bakit? Sapagkat wala silang alam sa salita ng Panginoon. Amen? So mapalad po tayo na alam natin ang salita ng Diyos, na tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Sapagkat habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, habang tayo sa sarili nating buhay sa araw-araw, tayo ay nagbubulay-bulay ng kanyang mga banal na salita, nadadagdagan at nadadagdagan yung karunungan na galing sa Panginoon na nahasik sa ating puso't isipan. At dahil doon, tayo po ay parang nagkakaroon tayo ng isang matibay na pundasyon sa buhay natin. Dumating man ang malakas na unos, bagyo sa buhay natin, hindi tayo basta-basta babagsak. Bakit? Sapagkat alam natin ang salita ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay natin. Pero yung mga tao na wala talagang alam sa salita ng Panginoon, wala silang time sa Diyos, wala silang panahon na sumamba sa Panginoon. Tingnan mo yan, pag nagkaroon ng mga problema, yung iba nagbibigti. Diba ga? Kahit sila'y maraming kwarta, kahit sila ay may karunungan na galing sa mundong ito, pero wala silang karunungan na galing sa Diyos, yung iba'y nababaliw sapagkat hindi nila kaya yung mga problema o pagsubok na dumating sa buhay nila. Sumapalad pa tayo na tayo ay wala man tayo ng karunungan ng mundong ito, hindi man tayo mayaman, wala tayong mga karangyaan, wala tayo ng mga magagandang bahay, ng mga magandang sasakyan. Pag may dumating na mga pagsubok, problema sa buhay natin, nakakatayo pa rin tayo. Para tayong isang bahay na itinayo sa matibay na pundasyon, itinayo siya sa bato, na dumating ang matinding unos, matinding bagyo, hangin, baha, hindi po siya nawasak sapagkat maganda ang kanyang pundasyon, sapagkat siya ay nakapundasyon siya sa salita ng Panginoon. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay makapangyarihan. Sabi nga, ito'y hindi bumabalik ng walang kabuluhan ang salita ng Panginoon sa buhay natin pag ito'y ating pinangahawakan. Kaya hindi tayo kayang pabagsakin ng kaaway. Sabi nga rito, kahit hampas nitong bagyo, dumating na biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Kaya yung iba, ang ginagawa nila, pag wala na talaga silang makuhanan ng kanilang pagkain sa araw-araw o mayroong kailangan na financial sa buhay nila, sila ay gumagawa ng mga illegal na gawain. Yung iba ay nagnanakaw, yung iba ay pumapatay, o ano man yung mga illegal na gawain. Kaya yung iba ay nagtitinda ng mga shabu. Bakit? Sapagkat wala silang karunungan na galing sa Panginoon. Amen. So tayo, kahit tayo ay walang pera, may pera man, sapat lang, ay hindi po tayo gagawa ng kalokohan. Amen. Dahil alam natin ang salita ng Panginoon. Alam natin na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At walang sino man na tapat sa Diyos na humihingi o namamalimos ng tinapay kung tayo ay tapat sa Panginoon. Kaya hindi tayo matatakot. Ano pa pong sabi rito? 26. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo at di niya hayaang sa bitag, ikaw ay masilo. So sino yung pinagkakatiwalaan natin? Si Yahweh. Siya yung kaagapay natin. Kaya hindi niya hayaan na tayo ay mahulog o mabitag
sa masasamang bagay ng mundong ito o sa gawa ng kaaway. Sapagkat si Yahweh yung ating pinagkakatiwalaan, at pag pinagkakatiwalaan natin ang Diyos, hindi po tayo kayang tuksuhin anuman ang ilagay ng kaaway sa ating harapan. Amen? Dahil alam natin na yan ay gawa ng kaaway. Alam natin na hindi yan galing sa Panginoon. Kahit ano pa yung tukso o kasinungalingan na ilagay niya sa puso't isipan natin, hindi po natin iyan papatulan. Dahil mayroon tayong karunungan na galing sa Panginoon. Alam natin na daya yan ng kaaway, kaya hindi tayo masisilo. Di ba ga? Dahil alam natin na yun ay bitag ng kaaway. So tayo ay magtatagumpay kung tayo kay Yahweh ay magtitiwala. Bakit? Sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. Nariyan lagi ang kanyang mga anghel para tayo ay ingatan, para tayo iligtas, para tayo kanyang proteksyon. At maging siya man, sinabi rin niya sa kanyang banal na salita sa ibang talata, na maging siya man ay bababa sa kanyang trono upang tayo ay kanyang iligtas, tayo ay kanyang proteksyonan, upang huwag tayong mapahamak at huwag tayong, lalong-lalo na huwag mapahamak ang ating mga kaluluwa. So kaya dapat wala tayong ibang pagkatiwalaan kundi si Yahweh lamang. Huwag tayong magtiwala sa tao, huwag tayong magtiwala sa ating asawa o sino mang mga tao na makapangyarihan sa mundong ito. Huwag tayong magtitiwala sa kanila sapagkat tayo ay susumpain ng Panginoon. Kaya dapat po kay Yahweh lang tayo magtiwala, walang iba, sa Kanya lang talaga. Bakit? Sapagkat siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay, ng lakas ng hininga. Siya ang nagbibigay sa atin ng mga pagpapala sa araw-araw ng ating mga buhay. Meron na ba rito na siya ay sumasamba sa Panginoon na sa oras ng kapagkainan ay wala silang makain? Meron ba dito? Di ba wala? Lahat tayo ay pinapakain ng Diyos sa tamang oras, di ba ga? Meron pang kasamang merienda. Bakit? Sapagkat sa Diyos tayo nagtitiwala, at dahil mayroon tayong karunungan at kahinahunan, at dahil doon, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Siya po ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya, mga kapatid, lagi nating tatandaan na yung karunungan at kinahunan ay huwag nating iwawaglit sa buhay natin, at yung ating pagtitiwala kay Yahweh. Upang tayo ay huwag tayong madaya ng kaaway, huwag tayong mapahamak, huwag tayong mahulog sa lahat ng uri ng mga tukso. Kasi ang kaaway ay parang liyong umaatungal na umali-aligid at naghahanap ng kanyang mabibiktima, ng kanyang madadaya. Di ba? Sabi sa John 10, narito siya upang pumatay, mangwasak, magnakaw, lahat gagawin po niya. Hindi ang pagnanakaw, marami po siyang ninanakaw sa buhay natin. Narin yung kapayapaan, narin yung mga kalusugan natin, narin yung pag-ibig, ninanakaw niya sa puso natin, yung ating pagtitiwala sa Diyos. Pero dahil meron tayong karunungan na galing sa Panginoon, alam natin ang salita ng Diyos, at meron tayong kahinahunan, hindi po tayo kayang nakawan ng kaaway, hindi po tayo kayang daigin ng kaaway, sapagkat kay Yahweh tayo nagtitiwala sa kanyang mga banal na salita na nag-guide sa atin, na nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng pag-asa, ng karunungan kung paano natin harapin ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Amen? So kung mayroon man tayong mga karamdaman, alam natin na ang Diyos ang magpapagaling sa atin. Alam na pag tayo ay katulad ni Ate Mika na hiniling niya sa Lord na gusto niya magkaroon agad siya ng trabaho pagka-graduate niya para makatulong sa kanyang pamilya, dahil nakita na Diyos ang puso niya at siya naglilingkod sa Panginoon, kaya ibinigay sa kanya ng Panginoon. At praise God, sapagkat ang ibinigay na trabaho sa kanya ay malapit lang dito sa atin, so patuloy siya na makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya napakabuti po ng Panginoon kung tayo ay magtitiwala sa Kanya at huwag nating alisin ang kahinahunan at karunungan sa buhay natin, sapagkat ito ay maraming magagandang bunga na magdudulot sa atin. Magkaroon tayo ng marangal na pamumuhay, at sabi rito, magkakaroon ng nagbibigay putong ng kalwalatian sa ating katauhan, at nagkakaroon tayo ng mahimbing na pagtulog, masarap na pagtulog, kung tayo po ay merong mga karakter na ito. Kaya tayo pong lahat ay muko at ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito sa iyong mga banal na salita. Tulungan niyo po kami na ang kahinahunan at ang karunungan
at pagtitiwala sa iyo ay huwag naming alisin sa aming mga buhay sapagkat ito ay nagdudulot ng mga magagandang bunga sa aming mga buhay, Panginoon. Maranasan namin ang masaganang buhay, maranasan namin ang karangalan, Panginoon, maranasan namin ang kami ay huwag matalisod sa daan na aming nilalakaran, kundi magiging matiwasay ang lahat ng aming ginagawa, O Diyos, kung patuloy na yung mga salita mo, Panginoon, ang siya naming susundin sa araw-araw ng aming mga buhay. Ano man ang aming maranasan, O God, patuloy namin itong susundin at huwag naming hayaan nang dahil lamang sa mga maling pag-uugali ng ibang tao, Panginoon, ito ay makaalpas sa aming mga buhay, kundi patuloy namin itong yakapin, Panginoon, at lagi naming ilagay sa aming mga isipan, sa aming mga gunita, O God, upang huwag kami, Panginoon, na malinlang at madaya ng kaaway, O Diyos. Kaya salamat po sa lahat ng ito, nawa ito ay patuloy nagbibigay sa amin ng kalakasan ang mga salita mong ito at patuloy na matanim, mamunga sa aming mga buhay ng masagana, O God, upang maranasan namin, Panginoon, ang magkaroon ng kapayapaan sa aming mga buhay, O God. Salamat po sa lahat ng ito at ingatan mo rin, proteksyonan kami sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, O God. Balutin mo kami ng banal na dugo at patuloy mo kami i-guide, Banal Espiritu Santo. In the name of Jesus Christ, Amen.